Edukasyon. Ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Ito ang mga salitang nakatakna sa ating mga isipan. Ang bawat tao ay kailangan ng sapat na edukasyon. Edukasyon na magdadala sa atin sa rulong ng tagumpay. Sabi ng bawat magulang, ang edukasyon, ang tanging kayamanang may pamana nila sa atin. Kahit tulad ng mga katagang iniwan sa atin ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Ngunit ang kabataan pa nga ba ang pag-asa ng ating bayan? Kailangan nagbibigay suporta ng gobyerno. Ay hindi pa rin matuto ang ilan sa mga kabataang estudyante na ultimo pagbabasa at paglilimbag ng salitang Ingles ay hindi nila magawa, lalo higit sa estudyante ng sekundarya. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit marami ang Juan Mangmang? Halina't samahan niyo kami at tuklasin natin ang buhay ni Juan Mangmang. Kapiling ang kanyang Cuaderno Tizar. Upang ipakita sa inyo ang iba't ibang sitwasyon ng mga kabataang nagkakaroon ng problema pagdating sa pagbabasa sa wikang Ingles, ay sinadya naming puntahan ang isa sa mga malalaking paaralang pang-sekundarya, ang mataas na paaralang pambansa ng Muntinlupa. Upang makakalap ng impormasyon ng bilang ng mga estudyante sa sekundarya na hindi mahusay bumasa ng Ingles, kami ay nagsagawa ng pagpapabasa sa kanila. Kapwa lahat sa amin ay nahirapang humanap ng mga estudyanteng babasa sapagkat karamihan sa kanila ay nahihiya kundi naman ay natatakot magkamali. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga estudyante namang pinaunlakan kami. Kung susumahin, ayon sa aming ginawang pagsusuri, lumalabas na 7 sa 10 estudyante ng sekundarya ng pampublikong paaralan ang maituring na hindi mahusay bumasa sa wikang Ingles. Factors yan na dapat natin i-consider, kagaya ng environment. Ayan, minsan yung environment din na kinalakihan. Media ngayon, malaking bagay yan na nakakaapekto sa mga estudyante natin. Gaano ka-prepared, gaano kaganda yung mga naihanda na motivations, tsaka yung lesson. Minsan, iba na din talaga ngayon ang focus ng mga kabataan dahil nadadala na ng media. Siguro, bawat isa sa kanila merong mga pagkukulang. Saan yung teacher siguro gawa ng overwork, tapos underpay pa. Kung minsan, yung estudyante, alam din natin na talagang yan, isa sa mga malalaking pagkukulang. Experiences din nila sa bahay o sa yung anumang problema nila, yung mga kinakaharap ng nasa adolescent stage. Sinulo namin ng barangay Malamig sa Binyang, Laguna upang sundan ng isang estudyante. Sinubukan namin siya'y kapanayamin ng ating malaman ang kadalasang ginagawa ng mga estudyante pagkagaling sa eskwela. Kamusta naman yung mga nangyaring naganap sa'yo sa eskwelahan mo ngayong araw? Dami. Kasi mahirap yung activities. Pagkagaling sa eskwelahan, ano yung typical na ginagawa mo dito sa bahay? Pag-uwi ko ng bahay, bibihis muna ako tapos manonood ng TV. Minsan, inaabot ako ng 2 oras sa panonood ng TV. Pagkatapos noon, maghahanda ng makakain. Maghuhugas ng plato, tapos maya-maya matutulog na ako. Nahihirapan ka ba sa mga subject mo ngayong school year? Yung iba lang. Ano yung previous grade mo sa English ngayon? 76 po. 76. Nahihirapan ka ba sa subject na English? Opo, kasi minsan hindi ko maintindihan yung sinasabi ng teacher. Tingin mo, na kanino ang problema? Sa akin. Sa'yo. Ano yung tingin mo na maaari mong gawin para masolusyonan yung problema ngayon? Mag-aaral ako mag-English tapos mag-ano ako.
intindihin ko yung mas sinasabi. Siyempre, kami mga teachers at yung facilities, we are given that task to make the best out of what we are given. Kung kulang yung facilities, gumagawa kami ng paraan para ma-motivate pa rin yung mga estudyante kahit na kulang yung facilities. Sang-ayon, pero hindi pa kaagad-agad ngayon. Although maganda nga yung goal nung pag K-12 na, pero sa ngayon kahit na dagdagan siguro yung taon ng pag-aaral ng high school, wala eh, uulit at uulit pa rin yan. Dagdag gastos, dagdag effort, lahat talagang madodoble. Nga, dapat magsisimula muna sa bahay, siguro mga informational campaign, ganyan, tsaka yung media, malaki talaga yung tulong. Gawin natin silang medium ng pagkatuto ng mga estudyante. Policies na lang sa schools na makakatulong sa pag-uplift ng students, and also provide some seminars and workshops for teachers, for siguro dagdag sweldo sa teachers. Then, syempre, isa yan sa mga para naman mas ma-motivate pa. Kasi alam naman na kulang talaga. Lesson, talagang out of our pocket talaga. Ay, palagay ko huling-huli na talaga. Siguro, hindi man nasa second to the last or third to the last. Pero dati talaga, nagtatop tayo eh. Ang ganda ng tingin sa atin ng neighboring countries natin. Nung 1980s, yan. Kahit nung panahon pa ni Marcos doon, talagang tayo yung nagtatop. Ewan ko lang ngayon talagang wala na pagdating sa education. Kahit siguro yung mga top schools, nahuhuli na sa ibang bansa ngayon. Sa aming pag-iikot sa paaralang pambansa ng Muntinlupa, isang sulit-aral na nakapukaw ng aming atensyon. Bukod sa walang kurang dapat magtuturo sa gayong oras, ay ito pa ang kumambad sa aming harapan. O kaya dinidictate na lang sa amin. Paano kayo nagre-review? O tama naman, nag-dictate. Okay lang pwede dinidictate nyo. Hindi naman po masyadong mabilis. Kasi po, una po sa DOST kami, dun sa may laboratory. Pinaalis po kasi kami kasi po pinagbibintangan po kami. Kami po daw na estudyante ng Rizal, nangangailangan daw po sa mga gamit doon, kahit hindi naman po. Ano to? Itong room lang yung walang ilaw? Or Pati po yung doon sa kabila, wala rin, wala rin pong ilaw. Tsaka po, wala rin pong nilagay habang nagtuturo yung teacher nyo, may kayo ng Opo. Iba nga po lumalabas ko. Ilan kayo sa room? Ilan tayo sa room? 59. Pero 39 na. Kasi mas marami po nagkakati. Hindi ko akalaing totoo pala ang isyu ng komersyalisasyon. Oh, plano pa lamang daw, ngunit ginagawan na ng aksyon. Ayan at nagtaas ang bayarin sa laboratorio, pati ang mga serbisyo doon sa dormitoryo. Maliit ang budget ng gobyerno para sa edukasyon. Pagkatapos nating masaksihan ang iba't ibang kalagayan ng ilan sa mga kabataang hirap sa pagsasalita ng Ingles, tila palaisipan pa rin kung nakanino ba ang problema, kung bakit dumadami ang mga Juan
na hindi pa sapat ang kaalaman pagdating sa asignaturang Ingles. Kung ating susumati, tila padami ng padami na nga ang mga Juan Mangmang. Naging sapat na nga ba ang suporta ng mga ilang pinuno na kabilang sa Departamento ng Edukasyon? Ang kwaderno at pisara ni Juan na sana magsisilbing sandaan nila sa magandang kinabukasan ay tila naging palamuti na lamang sa mga kabataang aming nasaksihan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Naway naibigan nyo ang aming dokumentaryo na pinamagatang Kwaderno at pisara para kay Juan Mangmang.